Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And today, pag-uusapan natin ang mga bagong features, kung meron man, sa etravel.gov.ph para sa mga magbabiyahe sa Philippines or magta-travel outside the Philippines. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So yan na nga, no? Pupuntahan muna natin yung website ng etravel.gov.ph. So gagawin natin, search lang natin sa Google, eTravel. Para doon sa mga hindi pa nakapag-register, search natin yung etravel.gov.ph. Make sure na yung legitimate na website ang inyong i-click. Okay? So, ayan, puntahan na natin. So, nandito na tayo sa eTravel website. So, ayan, merong option dito para doon sa mga mag-re-register pa lang. Ayan, click here to sign in. Or pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga cellphones. Ayan, i-download nyo lang yung eGov.ph app. So para sa video na to, dito tayo sa ating computer magre-register. Mostly, halos lahat naman ng mga previous videos ko about eTravel ay sa computer ko to ginagawa yung registration. So simulan na natin, click natin yung click here to sign in. Ayan. So ang susunod na hakbang dito, ayan, meron na siyang makikitang login fields katulad ng inyong email address and yung inyong password. So since para doon sa mga bago pa lang magre-register, i-scroll down below nyo yan at makikita nyo merong button dyan na create an account. So ang gagawin natin is create an account. Okay? So click natin yan, create an account. And merong lalabas dito na email address field. So gagamit tayo ng email na hindi pa natin nare-register dito sa eTravel. So let's try this email address. Ayan, click continue. Pagka in-enter mo na yung email address mo, makaka-receive ka dapat ng one-time password. Okay? So, pupuntahan natin ngayon yung ating email address. So, punta tayo sa Gmail. Okay? Click natin Gmail. And then, pupuntahan natin yung ating email address kung ano yung ginamit natin pang-register sa etravel.gov.ph para makuha natin yung OTP. Ayan. So, nagpapa-verify yung ating email address dito. So, kiklik lang natin yung next. And magsa-sign in tayo ngayon sa ating Gmail. Okay, so chinek ko yung email address natin ngayon at wala akong na-receive. Kaya ang gagawin natin, babalik tayo dun sa eTravel website at i-resend natin yung resend email code. Okay, click natin yung resend email code and may lalabas dito, resend email code in 3 minutes. Okay, so check natin uli yung ating email address. Re-refresh lang natin yan kung hindi nyo pa rin nare-receive. Katulad ngayon, hindi ko pa na siya nare-receive. And hanggang ngayon ay parang wala akong nare-receive. Okay, sabi dito, kindly wait for at least 3 minutes for the 6-digit code to arrive. Sometimes there may be delays in receiving it. Thank you for your patience. So, medyo, ayan, naghihintay pa rin tayo sa ngayon at wala pa tayong nare-receive na confirmation email. Okay, so na-check ko yung email address na ginamit ko kanina para mag-register. Nung September pala, nagamit ko na tong email na to para mag-register sa eTravel. Kaya magta-try tayo ng ibang email address. Kaya siguro wala tayong nare-receive na one-time password. Okay? So, ang gagawin ko ay babalik tayo sa homepage. I-click natin yung homepage and click here to sign in uli. And magre-register tayo ng create an account. Ayan, kiklik natin yung create an account button para mag-register tayo ng email address na hindi pa nagagamit sa registration. Ayan, so magla-login tayo dun sa email address na gagamitin natin pang register. So ayan, check natin kung may na-receive tayong email from etravel.gov.ph. Galing doon, tingnan natin kung may marireceive tayong OTP. Ayan, click continue and then, ayan, sabi dito, magsisend daw siya ng OTP sa email address na to. So, i-refresh lang natin yung email address. And yun na nga, meron tayong marireceive dapat dito. Ayan, so nag-reflect na siya dito. Ayan, no. Welcome to eTravel. Activate your account. So, kailangan talaga make sure na hindi pa registered para makatanggap kayo ng OTP. I-copy natin yun, OTP na na-receive natin, and i-paste natin dito sa OTP fields. Ayan. Then, click continue. So, ang susunod na hakbang dito, mag-create tayo ng password para sa ating nire-register na email sa etravel.gov.ph. So, dapat daw yung password is at least 12 characters. So, try na natin mag-type ng password. Ayan. So, dinoble confirmation natin yan. So, tinype natin ng 2 beses. and click continue. So pagka click continue natin, sabi dito, the password must be at least 12 characters. So kailangan dagdagan pa natin. Maiksi yata yung password na
inilagay ko. So, pahabain pa natin. Yan. So, kinlik continue ko na at ito na, andito na tayo sa susunod na step. Yan. So, lakihan ko lang yung aking screen. So, sa screen na nakikita ninyo ngayon, nandyan yung ating personal information page kung saan natin i-upload yung ating picture. Yan. So, pwede tayo mag-upload ng picture dito. Tingin ko pwede rin natin itong gawin mamaya. So, keep muna natin yan. Dito muna tayo sa selection kung Philippine passport ba or foreign passport yung hawak natin. So, since Philippine passport holder tayo, yan, click lang natin yung Philippine passport holder and maglalagay tayo ngayon ng name dito. So, lagay natin. Yan. So, ngayon, maglalagay tayo ng dummy name. Dahil nga for tutorial, so, ang ilalagay ninyo kapag nag-register kayo, make sure na yung kung ano ang nakalagay sa inyong passport na name and middle name and last name, yun din yung ilalagay nyo dito sa e-travel. So, ako nilagay ko na yung first name, middle name, although nakalagay dyan, optional, pati last name, optional. And yung suffix, let's say, junior kayo, ilalagay nyo junior. So, optional din yan. Then, sa sex naman, yan, pipiliin nyo. So, next is yung birth date. So, maglagay tayo ng birth date. Okay, so naglagay na tayo ng sex, birth date. Susunod naman nating lalagyan is yung mobile number. So, let's say nandito tayo sa Japan and maglalagay tayo ng phone number dito kung anong gamit natin dito sa Japan. Ayan. So, sinelect natin yung country code dito sa Japan and then yung phone number. Ayan. Maglagay lang tayo ng dummy number. And then, citizenship, yan, mamili tayo dito sa kung ano yung available. So, let's say, yan, Filipino, click natin Filipino. Make sure na kung ano yung nakapopulate dyan kayo mamili doon sa mga options, okay? Kasi baka hindi kayo makapag-proceed. So, next is yung country of birth. Okay, yan, Philippines. Then, yung passport number natin. Ano lang, sample lang, yan, sample. And passport issued country, yan, Philippines. So, make sure na kung ano yung nasa selection. Yan, tulad yan. Dito kasi, naka-blue. So, tingnan natin yung magpo-proceed yan. And yung passport issued date. Kunwari, na-issue ito noong 2010 yan. Then, occupation. Dito sa occupation, kung ano yung current na trabaho meron kayo or kung kayo man ay unemployed or kayo ay retired, pensioner, or housewife, kung ano yung applicable sa inyong status ngayon. So, let's say worker tayo or laborer. So, click next na natin. Ayan. So, pinabalik tayo dito sa page na ito kasi kailangan daw natin mag-upload ng picture. So, required yung ating picture dyan. Yan, mag-take photo tayo. Yan, file. Tingnan natin kung may picture tayo ma-upload dito. Ayan, okay. So, click natin ulit. Take a photo or upload a file. Yan, click natin camera. And, ayan, lumabas sa screen natin itong yung current picture. Ayan, yung current video natin ngayon. So, mag-screenshot tayo. Ayan, capture. Okay. So, medyo dapat seryoso yung picture nyo dyan. Tinry ko lang naman. So, scroll down below natin and click next para makapag-proceed tayo sa next page, which is yung onboarding permanent country of residence. So, dito, permanent country of residence, i-click natin Philippines. Kasi yun yung permanent country of residence natin. So, hopefully, next time, Japan na yan at permanent na tayo dito. Yan ating goal. Next is yung state province. Ayan, maglagay tayo ng state province natin, Metro Manila. Then, city, sige, Quezon City. So, dapat lalabas dyan options. And then, barangay, yan, sa Uyo, merong barangay sa Uyo, then yung number, okay? So, maglagay din tayo ng number. So, hula lang to guys, ayan. And then, click next tayo. Yan, sa susunod na step, makikita natin yung ating summary ng mga in-input nating data. So, dito makikita natin yung personal information, yung ating mga travel document, yung ating permanent country of residence, and isasubmit na natin. So, pag sinubmit na natin yan, magkakaroon na tayo ng registration sa eTravel.gov.ph. Magkakaroon na tayo ng account, kumbaga. So, ito ay registration pa lamang ng account. Ayan, so, yun na nga pala guys, kasama natin si ChatGPT para dito sa ating eTravel.gov.ph tutorial. Okay, so next is, nandito na tayo ngayon sa announcement. Meron tayong nakalagay na announcement dito. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their eTravel QR code to flight boarding. So, ngayon pa lamang tayo magre-register ng ating biyahe.
papunta or palabas ng bansa. So may option kayo dito. Sino yung i-register ninyo sa e-travel na account na ginawa ninyo? So may option dito for me or for other family member. So let's say for me as current user and tayo ay magta-travel by air and sa baba meron ditong arrival, departure. So gagawin natin, piliin natin yung arrival. Let's say uwi tayo ng Pilipinas. And merong option dito na special flight. So kung applicable to sa inyo, click nyo lang yan, check nyo yan. Kung di naman, leave it as blank. Then click continue. Okay, so nandito na tayo sa next page which is yung new travel declaration. So ang una nating ilalagay dito is yung ating purpose of travel. So nakalagay dito mga options, either isa kang OFW, ang purpose ng travel mo pabalik ng Pilipinas or arriving in the Philippines is as OFW, business, professional, convention, conference, education, government, health, medical reason, holiday, or magbabakasyon ka lang doon, yung o kaya incentive, others, religion, or ikaw ay isang returning resident, or magta-transit ka lang sa Philippines, or may bibisitahin kang friends or relatives, or magtatrabaho ka sa Philippines. So, tayo ay, let's say, mag-holiday, pleasure, or vacation. Click natin yan. And yung next is yung traveler type, which is aircraft passenger. Then, yung flight information, kung anong airline tayo sasakay. Let's say, Philippine Airlines. So, hanapin natin yung Philippine Airlines. And yung flight number. So, may mga magpopopulate din dyan na mga details ng PR, kung anong flight yon. So, let's say, yan yung ating flight number. And origin. So, saan ka manggagaling na bansa? So, nandito tayo ngayon sa Japan. So, piliin natin Japan. And airport of origin. So, let's say sa Chubu. Yan. Type lang natin Chubu sa Nagoya. And then, click yung departure date. So, kung kailan tayo babiyahe pa Pinas, dito natin makikita na as of today, December 8, meron lang tayong ilang options dyan or let's say 4 days na mapipili. So, pwede lang tayo mag-register ng travel mga 72 hours prior yung ating pagbabakasyon, di ba? Pero kung 72 hours, parang 3 days lang yun, no? Pero nakalagay dito is hanggang 12. So, December 8 ngayon, pwede tayo mag-register. Kung ang biyahe natin is December 12, pwede na tayo mag-register ngayon. Pero kung December 13 pa yung biyahe natin, ay naka-disable pa siya. So, malamang ay December 9 pa tayo pwede mag-register. So, let's say, date is of departure natin is December 12. Then, may nakalagay dito with transit connecting flight. So, kung applicable to sa inyo, click nyo lang yan. Then, destination, ayan. So, kung applicable din yan sa inyo, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, or may iba pang mga options dyan, ay piliin nyo lang kung ano yung inyong terminal, kung saan kayo sasakay. Ayan. So, then yung date of arrival, same. Same, lagay natin December 12. Then, residence, hotel, resort, transit via airport. Ito yung mga option kung saan, sabi dito, destination upon arrival in the Philippines. Kung saan kayo mag-i-stay sa Philippines. Kung may bahay tayo doon, yan, residence. Kung hotel naman ang ating pag-i-stayhan, click nyo rin yung hotel. Tapos mamimili kayo ng hotel kung saan kayo mag-i-stay sa Pilipinas. Let's say Manila Hotel. Manila Hotel, type nyo dito. Dito pala sa baba, search natin, Manila Hotel. Tapos may lalabas dyan, yan, Manila Hotel. And, kunwari, yun nga, doon tayo mag-i-stay. Then, click next na natin. Yes, hindi pa tayo tapos. So, ito, puntahan natin yung new travel declaration page, which is yung next is yung health declaration. Okay, so, sabi dito, as of July 22, 2023, hindi na kailangan ng COVID vaccination certificates. Okay? So, kung ikaw naman ay nag-visit sa ibang country for the last 30 days, i-add mo raw yan dito. Pero, kung di naman, optional lang naman yan. Skip mo na yan. Then, sabi dito, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have a communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? So, kung wala naman, click no. Yan, click no natin yan. And have you been sick
in the past 30 days, sabihin natin no kasi hindi naman tayo nagkasakit. Then click next. So, ang nakalagay sa declaration page after ng mga dineclare natin kanina, custom declaration naman tayo. Okay? So, ayan, custom declaration. So, dito sa custom declaration, makita natin yung mga important information or yung mga kailangan nating sundin pagdating sa pagde-declare ng mga baggages natin. So, basahin yung mabuti yan guys at importante na doon lang tayo sa minimum or yung limit. Okay? Within the limit lang tayo magdadala ng mga goods or yung mga monetary values or yung mga para ma-exempt tayo doon sa duty and tax. Okay? So, nakalagay dito, let's say for example, all travelers bringing in goods with the value of 10,000 pesos or below shall not pay duties and taxes. Diba? So, para hindi tayo magbayad ng mga additional payment, tax, or duties, mag-stick lang tayo dun sa allowed na limit nila. Okay? So, all Filipino citizens are entitled to a duty and tax exemption for personal effect and hindi daw dapat hihigit sa 150,000 pesos. Okay? Yung mga household goods na dadalhin natin within a calendar year. So, within a calendar year naman pala to. So, hindi naman ganun ka higpit. Okay? Provided the goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. So, kung for personal use lang naman yun, for personal consumption, ay walang magiging problema. Each traveler is entitled to duty and value-added tax-free importation of 2 reams of cigarette or 50 sticks of cigars or 250 grams of pipe tobacco and 2 bottles of liquor with a total value of 10,000 pesos or less. So, may mga dito, penalty or kapag nagdala kayo ng mga prohibited items. Sabi kasi dito, failure to declare any dutable goods will subject the traveler to payment of duties and taxes plus a surcharge of 30%. Oh, laki pala, no? Kagaya ng mga printed goods, negative cinematographic films, photographs, siguro mga pirated yan. Yung mga ibig niya sabihin, yung mga obscene or yung mga pornography, bawal. Materials advocating, inciting treason, rebellion, abortion, paraphernalia, adulterated, misbranded food or drugs, counterfeit goods, mga fake products or items, goods manufactured in whole or in part of gold, silver, or other precious metals. Pero yung mga nakalagay sa katawan natin na mga hikaw, singsing, bracelet, necklace, personal use yan. So, it's alright. Yun yung na kailangan i-declare yan. General declaration, ayan. So, nakalagay din dyan yung mga kailangan i-declare. Katulad ng Philippine currency or any Philippine monetary instrument in excess to 50,000 pesos. Or kung meron kayong dalang foreign currency, dapat i-declare nyo siya kung in excess to $10,000 or its equivalent. Or kung meron kayong dalang gambling paraphernalia, cosmetic skincare product, dangerous drugs, firearms, alcohol, food stuff, mobile phones na mga, siguro yung mga hindi pa nabubuksan, and cremains, yung mga human ashes, jewelry, gold, precious, and other good that haven't mentioned above. Then, ayan, currency declaration. So, basahin yung mabuti yan, medyo mahaba. So, click natin yung yes, no? Do you have a baggage or currency to declare? Click yes natin para makita natin yung susunod na page. So, ang susunod nating i-declare naman ay yung mga accompanied family members natin. At syempre, kung ilang number of baggages yung dala natin. So, sa accompanied family members, gagawin lang natin ay kung may kasama tayo, yung value dito na 0 ay papalitan natin yan. Kung ilan yung kasama nating below 18 years old or mga minor, let's say may isa tayong kasamang minor, change nyo yan to 1. Tapos kung hindi naman, leave it as is. Wala naman kayong kasama at kayo lang magta-travel mag-isa. Sa number of baggages naman, ayan. So kung may check-in tayo, usually yung check-in natin, kapag nag-check-in tayo, pwedeng 20 kilograms, diba? Yung or 40 kilograms sa Philippine Airlines, Cebu Pacific ata, depende sa pipiliin ninyo. So, yun yung timbang, pero magkaiba pa yun sa kung ilan yung i-check-in ninyo. So, let's say mag-check-in tayo ng isa, and meron tayong hand carry na up to, alam ko, 7 kilograms ang timbang nito. So, mag-hand carry din tayo dyan. Tapos, alagay dito, first time visiting Philippines. Click no natin yan, then click next. So, next is yung for custom declaration. Okay? General declaration. So, ilalagay na natin. Ito yung mga items na specific na nating ilalagay kung ano yung mga dala natin na kailangan nating i-declare. Katulad ng
total amount of goods purchased and or acquired abroad. Magkano, kumbaga, sa kabuuan, yung mga goods na dala-dala natin, let's say, galing dito sa Japan, magkano lahat yung value nun. Okay, so pwede tayo mag-declare in pesos or in US dollar. Let's say, yung mga i-declare natin na amount or yung i-declare nating mga goods ay na roughly nasa, let's say, 500, hindi naman 500 pesos. 50,000 pesos na lang. Ayan. 50,000 pesos. Or, pwede rin US dollar, no? Then, ito na. Number 1, kung meron ba kayong in excess sa 50,000 pesos na Philippine currency. So, kung wala naman, click no natin. Then, foreign currency, kung meron tayong in excess sa $10,000, since wala naman, click natin no. Gambling paraphernalia, wala tayong dala niyan, click no. Cosmetic, skincare products, food, supplements, kung may dala kayo niyan, click yes. Kung wala, no. Dangerous drugs, morphine, marijuana, etc. Click no natin yan, wala tayong dalang ganyan. Kasi kung meron, kailangan yung kumuha ng permit sa Philippine Drug Enforcement Agency. Firearms, ammunitions, explosives, yan, huwag na kayo magbalak dumagdala ng ganyan, click no. Alcohol, tobacco products in commercial quantities. Commercial quantities meaning pang-commercial siya, hindi siya pang-personal use. Okay? So, pambenta siya, pang-business. So, click natin no. Magde-declare lang kayo kung ang itong mga dala ninyo is for commercial, okay, pang-business. Foodstuff, fruits, vegetables, live animals, kung may dala kayo niyan, click yes. Kung wala naman, no. Mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities. Yan. So, siguro dito tayo mag-declare. Kunwari, meron tayong i-declare na item. Yan. Click natin dyan. And let's say, kunwari, iPhone 16. Yan. iPhone 16 Pro Max. Yan. Kung yung gamit natin pang video ngayon. Magdala tayo ng isa. Tapos, yung amount niya in US dollars. Magkano ba siya in US dollars? Let's say, kunwari, second hand. Okay, second hand. Let's say, kunwari lang naman, $500. Click add. Wow, ang mura. Ang mura ng $500 lang yun. No? Then, remains, human ashes, wala tayong dala niyan. Jewelry, gold, precious metals, or gems, no. Then, other goods not mentioned above, no. Yan. Click next natin para makapag-proceed tayo yung ating next page dito. So, sa susunod na step, ayan, for custom declaration attachment, kung may kailangan kayong i-attach na file, dito nyo gagawin yun. And magpipirma na kayo ng signature. So, gagawin nyo lang, yan, mag-signature lang kayo dito. Yan. And makakapag-drawing na kayo dyan ng inyong signature. Then, click next. So, pag next nyo na yan, travel, nakalagay dito, family members, travel declaration will also be generated for the selected family members. So, wala pa tayong na-record na mga family member sa e-travel account na ito, kaya click next na natin. Kung meron man, mag-add tayo dito, add family member. So, since itong tutorial natin is magta-travel lang tayo alone, click next na natin. Yan, sabi dito, you haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with companion? Click yes natin. And then dito sa next page is yung new travel declaration summary. So sa summary, reviewin niyo yung kung tama yung inyong personal information, yung inyong permanent country of residence information, travel details, flight information, health declaration, customs declaration, and kung tama lahat ng inyong nilagay na mga details, ay i-click nyo na yung submit button. So, pag sinubmit nyo na yung button, nakalagay dyan, congratulations. At mapupunta tayo dito sa Mabuhay page. Pwede nyo namang i-close yan, parang pinopromote lang nila yung page, yung Mabuhay page. And meron na tayo ngayong na-generate na QR code. Okay, lilipat ko lang yung aking camera dito. Yan. So, meron na tayong na-generate na e-travel QR code na kailangan nyong ipakita sa inyong flight. Sa pag-boarding nyo ay dala-dala nyo na dapat itong QR code. Okay? Para hindi kayo ma-hassle. Meron, I think dun pa lang sa pag-check-in, hahanapin na ito sa inyo. Kaya dapat dala-dala nyo na yan. Pwede nyong i-download yan. Yan nakalagay dyan, download QR code. Tapos yung image na mada-download nyo dyan, ay i-save ninyo sa inyong computer or send nyo sa email ninyo. Pero kapag once na nakapag-register kasi kayo, meron na kayong marireceive na email niyan. Meron kayong marireceive na email
na kayo ay registered na. Ayan, punta tayo dito sa Gmail na ginamit natin. Katulad niyan, nakalagay dito, registration is complete. Masisend din sa email ninyo yung QR code. Okay, yung QR code details na na-generate after yung makomplete lahat ng mga information. Nakapag-register na tayo and click na natin tong back to home. So, pag back to home, ayan, already saved, back to home, click natin yan. And yan, mapupunta na tayo dito sa ating page, which is, dito tayo magkakaroon ng mga buttons kung saan pwede tayo mag-add ng family members or mag-declare na naman ng additional travel declaration. Let's say meron tayong ibang biyahe sa ibang panahon or ibang timeline, ibang time. Okay, so yung previous registration natin, nandito na yung sa travel history. Okay, pwede nating uling i-edit yan gamit itong view, manage na button or mag-generate uli ng QR code or mag-save uli ng QR code. Puntahan nyo lamang itong homepage ng inyong e-travel. Ayan. So, and guys, I hope nagustuhan nyo itong video na to dito sa Gaijin World. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nanonood. At ayan, subaybayan nyo uli yung ating pag-upload ng mga videos dahil medyo naging busy tayo nitong mga nakaraang buwan. Hindi tayo nakakapag-upload palagi dahil lagi tayo nakafocus sa JLPT exam. And since tapos na siya, hinintay na lang natin yung result. Pero tuloy-tuloy pa rin dapat ang ating pagre-review. Ayun, samahan nyo uli kami sa mga susunod pang mga videos na i-upload namin. Like, share, and subscribe. Kung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and ChatGPT. We will see you on our next video. Huwag niyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Bye! Say bye, ChatGPT. Salamat din, Aran. Mga ka-Gaijin World, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Kita-kits sa susunod. Paalam!